Hello, we're back dito sa Barter Negosyo. Hello, Valerie. Sino yung mga guest natin ngayon? Yes, bago naman. And hindi na tinamo, hindi na makasalita. Napaka-pogi ko katabi. Ito si Jeff ng Bizwiz and Mr. Boner Ditok ng Absolute Traders and Consulting Services. So today, tumatawa si Miss Wise doon. Today we will be talking about, stocks ba to? Stocks. Yes. Yeah, timely yan kasi alam mo, yung mga ganyang usapan na investment on stock, medyo mabigat yan eh. Kaya nga, in-invite ko itong dalawang handsome, di ba? Thank you. Guest natin para ma-explain na kahit mga taxi driver sa Hong Kong pala, nag-i-invest sa stock. Ano sabi mo? Sa Hong Kong, mga taxi driver. Totoo yun. Taxi driver? Yung sabihin, ganun ka, broad na yung minded nila na pwede pala mag-invest sa stocks. Kasi alam mo ba, mabigat lang pakinggan, pero mura lang mag-invest. Sige nga. Sige nga, Bonner. Okay. Bale, ganito. Una, kailangan malaman natin, ano ba talaga ang stocks? Kasi marami ang tanong ko, ano ba yan? Marami kasi, mali ang pagkakaunawa nila. Akala nila, kailangan napakayaman mo, kailangan genius, para maintindihan mo to at makakuha ka ng magandang kita dito. Sa totoo lang, ngayon, ang dami ng mga nagbubukas ng mga online brokerage. 5,000 pesos lang, pwede ka na mag-umpisa. Ganon. 5,000 lang. Paano ba kumikita diyan? Kasi alam mo, Pinoy, hindi pa nagbabato ng pera, kita agad din yung... Tamang punto yun. Ang isa pang problema ng mga Pilipino, dahil hindi nila naintindihan ng mabuti itong stock market na to, ang unang mga pumapasok, hindi ko alam yan. Yes. So, ayoko. Fear of unknown. Yes. Yung human nature yun. Number 2, hindi ba sugal yan? Mali ang pagkakaintindi nila, di ba? Akala nila it's a legalized form of gambling. Kumbaga, isa pang klaseng casino. Yes. Na hindi naman dapat. Hindi, kasi Bonner, marami kasi nakakarinig ng mga Pilipino na natatalo. Isa pa yun. Na sugal, pagtalo, sugal eh. Isa pa yun. Diba? Maraming natatalo dahil akala nila mabilis lang gawin dahil mga kaibigan nila nagpasok ng pera, nakabili ng kotse, nakabili ng bahay, kung ano-ano. Gusto rin nila noon. Isa pa yun, maraming lumalapit sa akin, sa internet nilalaro eh. Totoo ba yun? Totoo yun. Wala bang, physical store o saan ako pupunta na para bang sa internet, di ba ang hirap kontrolin nun? Actually, may dalawang paraan. Yung dating paraan, tatawag ka ngayon sa broker, sasabihin mo sa kanya, buy tayo or sell tayo ng kung anumang kumpanya, tapos yan ang bahalang magka-transact para sa'yo. Yung pangalawa, yun yung mas bago ngayon, yung online, sa internet ka gagawa, lahat nasa kamay mo. May tanong ako. Sige. Kasi ang alam ko, minsan kailangan mo ng bank account or may certain checking pa ng iyong banko. So parang lahat ba ng tao pwede magpasok niyan? Kasi inaaral din yan eh, diba? Hindi, para mag-uumpisa, Bonner. Parang ba? kailangan namin ng banko, aside from pera, syempre. Well, aside from pera, the best way na mag-uumpisa tayo, 5,000, di ba? 5,000, meron na. sabihin natin, meron tayo niyan. Huwag nyo munang gagalawin yan. Ang pinakamaganda dyan, mag-aral muna tayo. Dahil, pag nadala tayo doon sa kaswapangan, pakatoto tayo. Kaswapangan naman kaya nalulugi tayo dyan. Yes. So, magpakatoto tayo. We need English to educate ourselves first. Okay? Saan naman mag-aaral niyan? Ayan. Eto, kaya kasama natin. Ng Pinoy, di ba? Kwento mo na lang, wag na lang mag-aral. yan ang mahirap. Gusto niya easy way out. Easy way. Pag dumating ang oras na kailangan siya na mismo ang gagawa, hindi naman siya marunong. So, kaya kasama natin si Jeff. Dahil, meron tayong event. Walang papel ni Jeff. Yun. Siya ba ang magtuturo? Paano ba yun? Paano bang ano? Event namin to. Pero sige, Jeff. Yes, so, bali, tama nga yun, yung learning is very important. Sabi ko nga, kapag business-minded ka, tapos may pera ka, usually, lumalagpak either na na-scam or, kunyari, pumasok sa stocks, hindi naman marunong, bumabagsak. Kaya dito kami magbibigay ng serbisyo sa inyo. Naggumawa kami ng event. Hindi lang siya stock trading, but also may konting personal finance din para at least alam mo kung paano mo i-manage yung finances mo. So, we have an event on October 13. Itong Sabado siya sa Philippine Stock Exchange, and
1 p.m. to 6 p.m. So we'll be talking about personal finance and also how to invest in stock trading. We have here, actually, si Bonner ang aming speaker for the stock trading. Jeff? Oh, ito yun. Oh. This is our ticket for the stock October trading. 13. Yeah. 985. It's just 985 kapalit ng limpak-limpak na salapi na matatanggap mo. Tama ba, Bonner? Ibig sabihin, sa 5 hours training to, no? Matututo Yes, na ako after na matapos to. Well, magkakaroon na kayo ng idea in terms of sa stock trading o paano ba nag-work yan. Pero yung sa syempre, ang isang business, hindi naman sa isang limang oras na pag-aaral lang siya. May continuous learning din yan afterwards. Pagkatapos doon, alam mo naman, information is power daw, ano? Jeff, ano? Pagkatapos ko ba mag-aral dito, pwede ba kayo maging advisor after that? Kayo na ba yung lalabas na teacher ko talaga? All the way? Magandang tanong yan. Yung parang accountability, no? Kasi paglabas ko ba doon, bahala ka na sa buhay mo. Sino pagtatanungan ko? Kasi siyempre, minsan, kahit graduate ka na sa isang eskwelahan, Yes. nakatutunan mo, theoretical, yung application, napakahirap eh. Tama. Kaya, yun din yung isang objective namin. Hindi lang naman sa pagbibigay ng training, no? Of course, gusto namin na matuto rin kayo. So, kung may mga tanong kayo, tanong lang kayo sa amin pagkatapos ng training. Kung meron kayong hindi masyado naiintindihan, pwede nyo tanong sa akin kung tungkol sa personal finance or pwede nyo tanong kay Bonner kung regarding sa stock trading. Okay. May question din ako. Kayo na ba ang broker or kayo ang magre-recommenda sa amin ng isang broker? Pwede kami mag-recommend ng mga brokers sa inyo. Okay. Total, may mga ibang broker tayong mga kakilala and mga ito may integridad naman sila. So hindi tayo maluloko ng basta-basta. Ngayon, ang tanong ko, Bonner, ano ba yung broker? Yes, good question. Itong broker, ito yung Para taong... sa mga viewer natin, Yes, broker, tama. Ano ba yung broker? Ahente? Ano ba yun? Yes, actually ahente siya. Siya ang gagawa ng transaction para sa atin. So, hindi tayo kasi pwedeng dumiretso sa PSE, sa Philippine Stock Exchange na magte-trade tayo, buy, sell, kung ano man. Kailangan natin ng taong gagawa niyan para sa atin. May lisensya yung tao na yun eh. Okay. So, siya ang magiging responsible sa mga gusto nating mangyari. Okay. Medyo maliwanag, no? Pero dapat to series talaga no? Para mahimay-himay natin sino yung mga broker. Yes. Tapos ano pa yung Ito, may question pa ako. Yung ahente ba, lahat ng ahente isang fee lang or iba-iba yan? Tapos dapat kami mag-canvas? Each brokerage, magbibigay sila ng commission rate. Now, depende sa kung anong klaseng client ang meron nila. Paiba-ibang rate ang binibigay, but ang sabi ng SEC, pwede kang mag-charge ng mga clients anywhere from 0.25% to 1.5% maximum. Ano yung per transaction? Per transaction. Amount na pinasok? Yes, per transaction. Ang pinakamurang broker sa ngayon, yung nasa online. May tanong lang ako, kasi parang ano yan, di ba, may buy, tapos may sell. Papasok ba ako sa ganung situation? Yes. Pag nag-trading ba tawag doon? Yes. Kasi ganun lang kasimple ang trading. Buy and sell. Ganun lang yun. Saan ko commission yung broker? Sa buy o sell? Parehas. Parang barter, Yun lang may cash. Sandali lang, pero hindi naman ibig sabihin na pag pinost mo na i-sell mo na yan, na may bibili na agad eh. Depende. Kung gusto mong makuha yung presyong mas mataas kaysa yung current market price, pwede kang pumila. Or, kung hindi ka makaantay, okay na sa'yo yung presyong hinihingi ng buyer, pwede mo nang i-sell sa buyer. Kaya mag-training na tayo, Kuya Marta. Dinudugo ako. Bale, dapat umattend talaga tayo ng seminar nito. Para sa mga viewer natin, okay, Jeff, Bonner, imbitahan nyo nga para sa kung ano yung seminar na yan at kailan. Alright. So, sa October 13, meron tayong Wallet Therapy and Stock Trading 101 sa PSE TechTite at 1 p.m. hanggang 6 p.m. Punta kayo, no? Kung gusto nyong yumaman, Bonner. Alright. Punta kayo. At saka open sila for barter. Ay, oo naman. Yung ticket na hawak-hawak ko. Ito ay meron kayong pwedeng exchange deal para maka-attend itong Wallet Therapy and Stock Trading 101. Pwede silang XD. Nice. Maganda, barter. Hindi sila kailangan gumastos ng 985 Ano ba kailangan mo? Ano ba kailangan nyo in exchange for your ticket? Well,
pwedeng venue. Usually kasi sa events, ang venue or pang promotional materials, mga printing, mga flyering. So, pwedeng mga Mileage. ganun. Or pwedeng, mileage. Pwede tulad rin ng mga barter internet exchange. marketer, Oo. vlogger, no? Or pwedeng pang-relax namin ni Bonner, Spa. hotel, ganun, Oo. no? Spa, pwede rin. Oh, nakita niyo? Oo. Ilan bang Ako kaya rice, no? Rice. Saka kailangan pa rin namin kumain, no? Di ba? rice niya, kanin pa lang, ulam na. Yun nga Oh, eh. you Hindi don't na kailangan need bumili ng ulam. Oo. Oo nga, yun nga. Ay, Diba? nako. Kala Pero ko, ito, libre na to Valerie, gagawa natin ng series of parang interview Yes. seminar dito sa TV. Kasi nga, ang hirap intindihin Yes. talaga ng mga Yes. normal Filipino businessman Oo. yan. Oo. Yung pag-i-invest sa stock. Kasi ano yan merong i-invest ka lang, tapos antayin mong tumaas, saka mo ibenta. So, sumunod yung trading na medyo split seconds lang yan di ba, Bonner? Tama yun. Oo, so kailangan mo na matutunan talaga yan. Kailangan umating ka ng seminar. Siyempre. Oo And nga. tsaka naman yung pera naman nila, hindi naman nila pwede lahat ilagay sa stocks because may window po yan ng pag-aantay. So, yun. Bakit nga pala kayo pumasok sa ganitong advocacy? Kasi advocacy rin to, di ba? Okay. Una sa lahat, sa tingin nyo, out of 90 plus million Filipinos, gaano kadami ang naglalagay ng pera sa stock market? Oh, yun ang mabigat yun. Statistic yun Oo. siret In percent, na, siret. in percent, Siret. 0.5% lang. Wow. Oh, ganun. Ang laki ng 0.5% market nyo pala. Yan nga ang gusto namin. Ang advocacy namin, gusto namin turuan lahat ng mga Pilipino na naglalagay ng pera sa stock market kung paano nilang i-manage na mabuti yung pera nila. Oh. Kasi marami dyan, hindi marunong, naglalagay, bahala na kung ano mangyari, naiipit. So, paano bang namamanage na mabuti? Ayan, kailangan dadaan tayo dito sa seminar nito. Gusto namin dumating sa oras na para tayong Hong Kong, kalahati ng population nagsa stock market. US, 2/3 nagsa stock market. Okay. Don't worry, Bonner. Okay, Jeff, thank you. magkakaroon pa tayo ng next segment. Yeah. Oo. At siyempre, wala na tayong oras. Alam mo, ang lawak ng pwede discuss yan. Pero marami pa tayong guest mamaya, Valerie. Yes. Pagbabalik. Oo. natin. Pinoy Swapping Pinoy Bar. Swapping Bar. Negosyo.